Humugot ng malalim na hininga si Marlon at hinayaan sa kanyang tabi si Jukes. Mas may edad siya sa lalaki. Bukod sa abogado at kay Melvin, ay ito lang din ang malapit sa kanya. Mas may tiwala pa siya sa ibang tao kaysa sa sariling pamilya. Ang kapatid sa ama halatang mas mahal ang mamanahin kaysa sa kanya. Hindi niya rin gusto ang ina nito, lalo na nang mamatay ang kanilang ama. Ang kanyang ama magaling na negosyante, malaki rin ang share ng kanyang ina sa kumpanya, kaya siya ang namamahala. Maliit pa siya nang mawala ang ina niya. Dahil nadukot ito, kasama siya. Ibinuwis ng ina ang buhay nito upang makaligtas siya. Mula noon naging mailap siya sa mga taong nakapaligid sa kanya at hindi basta nagtitiwala. Kapag may nangyaring masama sa akin, lumayo ka upang hindi ka madamay. Seryosong bili ni Marlon kay Jukes. Wala na po bang babaguhin sa testamento, sir? Tanong ng abogado. May gusto ako idagdag. May nagalaw akong babae kagabi at baka mabuntis siya. Kung sakaling lumitaw sila at napatunayang anak kong bata, makukuha nila ang laman ng safety box na nakalagak sa bank. May ilalagay akong password. At ito ang salitang huling binitawan ko after namin maghiwalay. Hindi na muling nagtanong pa si Melvin. Talagang tuso si Marlon at kahit siya hindi alam ang magiging password ng safety box. Naka-video record ang lahat ng habilin ng binata bukod sa nakasulat sa papeles. Kaya mo ba ako pinatawag upang ipahanap ang babaeng nakaniig mo kagabi? Tanong ni Melvin. Yes. Walang footage na nakuha mula sa CCTV. At alam mo nang ibig sabihin yan. Naunawa ni Melvin kung bakit nagkakaganito ang binata. Halatang planado ang lahat ng ginawa. Naunawaan niya rin kung ang sariling pamilya nito ang pangunahing suspect. Kapag hindi nga naman natuloy ang kasal nito, walang ibang tagapagmana ang binata kundi ang kapatid. At ngayon, nagbago ang isip nito sa kasal dahil sa isang babaeng hindi alam kung anong itsura. Hinayaan na muna ni Marlon ang dalawa na manatili pa roon upang makapag-relax na rin. Ang akala ni Jukes ay magtatagal pa sila ng ilang araw sa isla. Ngunit kinabukasan, biglang nag-alsa balutan naman sila at kailangan pumunta ng ibang bansa ang binata. Sabay na silang apat na bumalik sa Manila at naibuk na rin ito ng tiket papuntang Italy. Gabi ang flight ni Ashley at tanging ang kanyang ama ang naghatid sa kanya sa airport. Mag-ingat ka ron, anak, at huwag nang ulitin ang ginawang mali. May isip ka na at matalino, kaya huwag mo akong gayahin. Napairap si Ashley sa ama. Mabuti naman at aminado itong mali ang ginagawa nito sa buhay. Mula ngayon, sisikapin kong magbagong buhay para sa'yo. Napangiti si Ashley at niyakap ang ama. For the first time, pinili siya nito. Salamat po, Dad. Pangako, ibang Ashley na makakaharap mo sa muli nating pagkikita. Nakangiting hinaplos ni Liam ang ulo ng anak habang tumatango. That's my girl. Excuse me, please give way. Sabay na tumabi sina Ashley at ang ama nang may mga lalaking humawi sa mga taong nakaharang sa daanan ng mga ito. Namukhaan niya ang nagsasalita. Ito rin ang lalaking humarang sa kanila nang lumabas sila ng hotel. Mukhang makakasabay mo pa sa flight ang isang kilalang tao, sabi ni Liam sa anak habang tinatanaw ang taong dadaan sa kanilang harapan. Sinundan ng tingin ni Ashley kung saan nakatutok ang mga mata ng ama. Agad na tuon ang kanyang paningin sa gwapong mukha ng isang lalaki. Malaking tao ito at pangahalang seryosong mukha. Para itong isang Hollywood star kung lumakad at ang kisig ng pangangatawan. Kahit nakasuot ito ng sunglasses, ay nakikinita niyang maganda rin ang mga mata nito. Ramdam ni Marlon na may nakatitig sa kanya at hinanap niya yun. Lahat naman napatingin sa kanya pero kakaiba ang kanyang pakiramdam sa ngayon. Hindi pansin ng babaeng nakatulalang nakatitig sa kanya na nakipag-eye to eye na siya dahil sa suot niyang dark eyeglasses. Napailing na lamang siya sa itsura ng babae na mukhang nakakita ng artista habang nakatitig sa kanya. Anak, sumunod ka na sa kanila sa pila at baka malate ka pa. Pukaw ni Liam sa anak mula sa pagkakatulala sa kinatatayuan nito. Mabilis na naitikom ni Ashley ang bahagyang nakaawang na bibig at nakaramdam ng hiya. Nakalampas ng lalaking hinangaan pero tulala pa rin siya. Agad siyang nagpaalam sa ama at pumila na rin upang mag-check-in. Tama ang ama. Bigatin nga ang lalaking makakasabay sa flight. Nakasunod siya rito ngunit may isa pang bantay na nakaharang sa likuran nito. Ang akala niya kasama hanggang eroplano ang mga guard ng lalaki. Hinatid lang pala hanggang sa masigurong ligtas itong makasakay sa eroplano.
Pagkapasok sa loob ng eroplano, hindi na muling nakita ni Ashley ang lalaki. Mukhang nasa VIP seat ito at may harang yun na makapal na kortina. Natulog na lamang siya upang hindi mainip sa biyahe. Naging malungkutin si Ashley kahit lagi silang lumalabas ang pinsan ng abuela. Lumipas ang ilang linggo at nakalipat na siya ng sariling bahay. Nagsimula na rin siya ng trabaho bilang isang graphics designer sa isang nag-uumpisa pa lang na kumpanya. Naisip niya magandang simula to sa kanyang buhay roon at ayaw niyang umasa sa mga kaanak. Hilig niya ang mag-create, edit, design at mag-analysis. Hindi niya nagamit ang talino sa kanilang kumpanya dahil sinasapawan siya ng mga pinsan. "You did an excellent job!" Tuwang-tuwa ang president ng kumpanya kay Ashley. Isang buwan mahigit pa lang ito mula nang tanggapin sa trabaho, pero malaki na agad ang naging profit ng kumpanya dahil sa husay nito. Dumami agad ang kanilang client from commercial company at iba pa. Nahihiyang ngumiti si Ashley sa lalaki. Bigla siyang nahiya sa papuri nito. Pinoy din ng lalaki at karamihan sa mga kasama niya ay kabayan lang din nila. "Mula ngayon, ikaw na ang ilalagay ko sa posisyon ng creative director." Napamulagat ang mga mata si Ashley sa naging pasya ng president. Halos mabingi siya ng maghiyawan ng mga kasama at natuwa dahil promoted siya sa trabaho. Bigla siyang nahilo at mabuti na lang mabilis siyang naalalayan ng isa sa ka-teamwork niya. Inalalayan siya nito hanggang makaupo sa silya. "Are you okay?" Nag-aalalang tanong ni Ralph sa dalaga. Opo. Nabigla lang po ako at na-overwhelm." Nahiya siya bigla at hinilot ang sariling sentido dahil umiikot na naman ngayon ang kanyang paligid. "Ang putla mo. Baka napabayaan mo na naman ang sarili mo dahil sa sobrang dedicated mo sa trabaho." May kasamang paninermon si Ralph sa dalaga. Hindi na nagawang sumagot pa ni Ashley dahil parang dumilim na rin ang kanyang paligid. Naririnig niya ang komosyon sa paligid, ngunit hindi magawang imulat ang mga mata. Naramdaman niyang umangat ang kanyang katawan mula sa kinauupuan. Mabilis na dinala ni Ralph ang dalaga sa klinik na naroon lang din sa kanilang kumpanya. Agad silang inasikaso ng nurse na nakatalaga roon at sinuri ang blood pressure ng dalaga. "Sir, maayos na po siya pero kailangan masuri ang kanyang ihi at dugo." Naunawaan ni Ralph ang Pilipinang nurse. Sadyang mga Pilipino ang kanyang kinuhang tauhan upang makatulong na rin sa mga kabayan. Malaking tulong si Ashley sa kanyang kumpanya kaya hindi niya ito dapat pabayaan. Bukod sa may malasakit siya rito. Hindi na tumanggi si Ashley nang dalhin naman siya ni Ralph sa hospital. Naipagpasalamat niya at mabait ang Ginoo. At parang ka-level lang nila ito kung ituring silang lahat na empleyado nito. Seda na 35, balo ng lalaki. May isang anak ito na lalaki at binatilyo na. At ang alam nila, nasa Pilipinas ang anak nito, kasama ang mga magulang ng namayapa ng asawa. "Congratulations! The result is positive!" Nagagalak na bati ng doktor kina Ashley at Ralph. Tulalang nakatingin lang si Ashley sa doktor na babae at hindi naintindihan ang sinasabi nito. Lumipat ang tingin niya kay Ralph nang magpasalamat ito sa doktor habang nakatingin. Pakiramdam niya lumulutang siya ngayon sa alapaap at blangko ang isipan. 6 na linggo ka ng pregnant and needs more sleep time." Sakalang natauhan si Ashley nang inakbayan siya ni Ralph. Mukhang napagkamalan pa silang mag-asawa ng doktor. "Thank you, Doc. I will take care of her." Nakangiting nakipagkamay si Ralph sa doktor. Hindi pa rin magawang makapagsalita ni Ashley habang akay siya ng binata palabas ng klinik. Samot-saring emosyon ang kanyang nadarama ngayon. Takot at pagkalito. Oo, at pinlano niya noon na gusto niya magkaroon ng anak na lamang. Pero iba pala kapag nandyan na. Parang hindi pa siya handang maging ina. Wala pa siyang sapat na ipon at kapag nalaman ng pamilya ang tungkol dito, tiyak lalong pagtatawanan siya ng mga pinsan. "Are you okay? Pwede mo ako masandalan at pagkatiwalaan para gumaan yung pakiramdam mo." Nakakaunawa ang ngiting iginawad sa dalaga. Nilingon ni Ashley ang kasama. Hindi niya namalayang nakaupo na pala sila pareho sa loob ng kotse nito. Bigla siyang naiyak at hindi na nahiyang magsabi tungkol sa kanyang buhay. Ayoko pong mawalan ng trabaho." Garal-galang tinig sa huling sinabi. "Silly, bakit mo naman naisip na tatanggalin kita sa trabaho? Naiintindihan kita at higit mo kailangan ng trabaho ngayon for financial assistant. Ayoko mapagod ka dahil buntis at walang katuwang sa buhay.
Tanggapin mo ang alokong posisyon sa'yo at maaaring magpatuloy ka sa trabaho kahit sa bahay lang. Lalong naluha si Ashley at sa pagkakataon nito ay dahil sa tuwa. Ayaw niya kasing malaman ng mga kamag-anak ang tungkol sa kanyang pagbubuntis. Ang pinsan ng abuela ay nasa kabilang city, kaya hindi siya makikita ng mga ito. Sir, thank you so much! Tatanawin ko malaking utang na loob sa iyo ang lahat ng to. Ngumiti lang si Ralph sa dalaga at hinatid na ito pa uwi. Pinagpahinga niya muna ito at bawal ma-stress. Tumutulong na rin naman siya. Lubos-lubusin na niya. Hindi inilihim ni Ashley ang kalagayan sa kanyang mga katrabaho bukod sa pamilya. Hindi rin siya nakikipag-ugnayan sa mga ito upang hindi malaman ang tunay niyang kalagayan. Madalas sa bahay lang siya pero laging kaharap ang laptop para sa trabaho. Pupunta man siya sa opisina ay para personal na i-final review ang gawa ng kaniyang ka-team. Sir, ito na pang resulta ng investigasyon ko. Inilapag ni Melvin ang folder sa lamesa. Agad dinampot ni Marlon ang folder at binuklat yun. Kababalik pa lang niya mula sa Italy at hindi sa kanya uso ang pahinga. Nasa hotel din ang araw na yun ng kapatid mo, sir. Paliwanag ni Melvin nang nangunot ang noo ng binata habang nakatitig sa isang report papers. Gusto kong alamin mo kung sino-sino ang taong naka-duty that day. Utos muli ni Marlon sa kaibigan. Isa pa nga pala, nung nasa Italy ka, minamanmanan ko ang bawat kilos ng iyong madrasta at kapatid na si Dale. Napag-alaman kong palihim nilang kinakausap ang ilan sa board members at shareholders ng kumpanya. Napatiimbagang si Marlon at naikuyom ang kamao. Mukhang kailangan mo na mag-asawa at magkaroon ng tagapagmana, sabi ni Melvin sa binata. Salamat sa concern mo, don't worry. I can handle this matter. Sa tingin ko rin, kasabwat din ang lihim mong kaaway ang babaeng nakanig mo ng gabing yun. Hindi masisi ni Marlon ang kaibigan kung naisip ang bagay na yon. Ang nasa list na mga pangalang nag-check-in ang araw na yun ay pawang mga couples. Mga kilala ring tao sa komunidad ang nasa list, kaya malabong isa sa mga ito ang babaeng yun. Alis na ako, tatawag na lang kung mayroong bagong update sa pinapatrabaho mo. Tumayo na si Melvin at nagpaalam sa kaibigan. Mariing naipikit ni Marlon ang mga mata bago sumandal sa kinaupuan. Matagal na siyang hindi umuwi sa kanilang mansyon na halos inangkin na ng ikalawang pamilya ng ama. Baliwala sa kanya ang bahay, pero sa kanya nakapangalan yun. Ang mayroon lang ang kapatid ay share sa kumpanya na nararapat bilang anak ng kanyang ama. Ilang minuto ring nanatili sa ganung senaryo si Marlon bago nagpa siyang pindutin ng intercom. Wala pang isang minuto pumasok si Jubes. Itabi mo mga documents na to at magpatawag ng emergency meeting. Right away, sir. Napailing si Marlon habang sinusundan ang mabilis na galaw ni Jubes. Animoy isang sundalo ito kung magsalita at sa kilos kapag inutusan niya. Sa kabilang banda na bahala si Dale nang malaman na nagpatawag ng meeting ang kapatid at hindi siya kasama na in-inform. Hindi siya maaaring pumunta dahil nahuhulaan na niya kung ano ang agenda ng kapatid. Hintayin na lamang niya ang confirmation mula sa taong mapagkakatiwalaan. Pagpasok ni Marlon sa conference room, naroon na ang lahat at tahimik na nakaupo sa mga upuan. Isa-isa niyang sinulyapan ang mga ito bago umupo sa kanyang trono bilang CEO. Alam kong karamihan sa inyo nagtataka sa urgent meeting na to. At ang ilan may ideas na. Pauna ni Marlon habang nanunuri ang tinging ipinukol sa lahat. Mahinang nagbulong-bulungan ang ilan sa mga naroroon at nagtatanong sa isa't isa. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Alam ko mayroon ditong gusto akong lukohin upang mapigilan ang pagiging chairman of this company. Muling natahimik ang lahat at mayroong nagtataka sa mga narinig. Matandaan na ang chairman na siyang abuelo ng CEO. At hindi mailipat ang titulo dito hanggat wala pa itong pamilya. I'm warning all of you. Pagsisisihan mo lang ang iyong gagawin. Mr. Williams, totoo nga po bang hindi na matutuloy ang kasal niyo ng anak ni Mayor Acosta? Lakas loob na tanong ng isa sa board members. Pinakatitigan ni Marlon ang babaeng nagtanong. Halos kaedaran lang nito ng kanyang ama at kaibigan ng madrasta. Well, about this matter, sa amin na lang po yan. At ayoko may ibang nakakaalam kung matuloy o hindi ang aming kasal. Pero may karapatan kami malaman ang status ng iyong buhay dahil ikaw ang nasa top list na siyang papalit sa chairman. Paano kami makakapagdesisyon kung karapat dapat ka ba o hindi na maging chairman ng kumpanyang to?
Naningkit ang mga mata ni Marlon at pinakatitigan ang nagsalitang lalaki. Umangat ang sulok ng kanyang labi. At ang nasa isip, nahanap na rin niya ang traidor. Anong ibig sabihin nito, Beauty? Galit na isinaboy ni Lara ang larawan sa harapan ng apo. Nanlaki ang mga mata ng dalaga pagkakita sa larawan, kasama si Justin. Hindi niya alam paano sila nakuhaan ng larawan. Hindi pa niya kilalang tao. Naging maingat naman sila ni Justin at bihira na nga lang lumabas ng patago. Hindi niya maitanggi ngayon ang kanilang relasyon dahil naghahalikan pa sila ng binata. Ilang buwan na lumipas ngunit hindi pa nila nasasabi sa matanda ang tungkol sa lihim nilang relasyon ni Justin. Kung ganun, totoo ang sinasabi ni Ashley noon? Mabilis na umiling si Beauty at ginagapang palad ng matanda na nanginginig dahil sa galit. Lola, mali po kayo nang iniisip. Patawad kung nahulog ang loob namin sa isa't isa ni Justin, pero ngayong buwan lamang po kami nagkaroon ng relasyon. Nasaktan ng husto noon si Justin dahil sa ginawa ni Ashley at tinutulungan ko siyang makalimot. Marahang napailing si Lara at nanghihinang napaupo sa upuan. Iwinaksi niya ang kamay ng apo, tanda na hindi siya naniniwala. Bigla siyang nakonsensya sa ginawa niya kay Ashley. Mula nang ipadala niya ito sa ibang bansa, hindi na siya kinakausap. At ngayon, wala siyang balita dahil kahit ang pinsan sa Italy, pinagtataguan ito. Lola, please, believe me. Hindi po ako ang dahilan kung bakit nasira ang relasyon nila ni Ashley. Pagsusumamo ni Beauty sa abuela. Kung totoong may relasyon nga sila ni Justin, dapat tayong matuwa, Mama. Nilingon ni Lara si Elizabeth. May punto to, pero ay kinagagalit niya ay ang nagsinungaling pa mga ito. At least diba hindi sayang ang share na naibigay mo kay Justin dahil magiging kapamilya na rin natin siya. Lihim na nagpasalamat si Beauty sa ina at tinulungan siyang pagtakpa ng katotohanan. Tama si Mami, Lola. Dapat tayo matuwa. Sa balitang to, diba? Sa halip na magalit. Isa pa, hindi kasalanan ng kapatid ko kung nahulog man ang loob nila ni Justin sa isa't isa. Pagtatanggol ni Melissa sa kapatid. Kanina pa siya roon nakatayo, malapit sa sala, kaya narinig niya lahat. Wala na ngang nagawa pa ang matanda, kundi tanggapin ang relasyon ng dalawa. Pinatawag niya si Justin upang pag-usapan ang tungkol sa relasyon ng mga ito. Sa Italy. Nailing si Ashley habang pinapakinggan ang kwento ni Vena. Ka-video call niya ito, madalas at tangi ito ang kontak niya sa Pilipinas. Gosh! Ang akala ko itatakwil ng iyong lola ang malandi mong pinsan. Ginandahan ko pa naman ang pagkuha sa larawan nila. Ano pa nga bang aasahan mo paborito niyang apo yan. Basta ako, masaya na ako sa kung anong mayroon ako ngayon. Nakangiting hinaplos niya ang may kalakihang tiyan. Itinutok niya roon ang kamera upang makita ng kaibigan. Gosh! Tiyak na ang pogi at ang ganda ng inaanak ko. Ay, kailangan ko na talaga mag-ipon para naman makabisita ako dyan. Shh! Lower your voice! Saway niya sa kaibigan at tumili pa ito. Mukhang kinikilig na natutok ni Vina ang bibig nito. May kasabihan kasing kahit nasa loob pa lang ng tiyan ng bata, nakakarinig na mga ito. 3 buwan na rin ang ipinagbubuntis ng kaibigan. At alam nilang kambal ito. Ikaw na lang kaya magbakasyon dito? Biglang lumungkot ang mukha ni Vina. Hindi biro ang perang gagastusin bago makapunta sa Italy. May pera siya pero hindi yun sapat. Don't worry, kapag nakaluwag ako, tutulungan kitang makapunta rito. At baka dito ang swerte mo sa iyong buhay. Lalo lamang nalungkot si Vina sa naging pasyon ng kaibigan. Mukhang walang balak na talaga itong bumalik ng kanilang bansa. Masaya na ito at kontento sa buhay na hindi kasamang pamilya. Sa Pilipinas, lalong naging mayabang si Beauty dahil naging public na ang relasyon nila ni Justin. Ngunit may kulang. Gusto ng binata ay magkasintahan lang muna sila. Nang masolo ito ay hindi napigilang sumbatan. Pagtatalunan na naman ba natin yan? Irritableng tanong ni Justin kay Beauty. Katatapos lang nilang magtalik at nagtanong na naman kung kailan niya ito pakakasalan. Justin! Lahat na ibinibigay ko sa'yo at sinusunod ang gusto mo! Maging ang pagkawala sana ng una nating anak ay. Ikaw ang may gustong ilaglag siya, hindi ako! Putol ni Justin sa iba pang nais sabihin ng nobya. Gustong maiyak ni Beauty at tinasan siya ng boses ng binata. Totoong siya ang nagpasya tungkol sa pagpapalaglag sa pinagbubuntis niya noon. Pero hindi tumutol ang binata nang sabihin niya yun. Bukod sa hindi pa siya handa, ayaw din ng kanyang ina na mabulgar pa ang tungkol sa kanila ni Justin noon.
Napabuga ng hangin sa bibig si Justin bago bumangon. Nagbihis na siya at nagpa siyang lumabas ng silid. Naroon sila ngayon sa kanyang pad kung saan siya nahuli ni Ashley. Nang maalala ang dating nobya, lalong natabangan si Justin sa pakikipag-usap kay Beauty. May bahagi ng kanyang puso ang nagsisisi kung bakit pinagpalit niya ito sa pinsan nito. Upang makaiwas pansamantala kay Beauty, nagpa siya si Justin na manood muna ng television. Wala pang 5 minuto, biglang nagkaroon ng flash report. Mr. Marlon Williams, the CEO of large companies, was involved in an accident this evening on road. Hindi na tinapos ni Justin ang pinapanood na balita at dali-daling tumayo. Bumalik siya sa kanyang silid at hinanap ang cellphone. What happened? Tanong ni Beauty nang mapansin na nagmamadali ang nobyo. Kailangan ko umalis at nagkaroon ng problema ang aking pamilya. Sasama ako! No! Napasimangot si Beauty at hindi na siya pinatapos magsalita ni Justin. Nagsuot lang ito ng jacket at umalis na. Sa hospital. Nag-agaw buhay si Marlon at si Jugs ay gising pa nang may sugod sa hospital. Bumangga ang mga ito sa sasakyang sumalubong sa kanila. Kumusta ang investigasyon? Tanong ni Ben kay Melvin nang maabutan ito sa labas ng operating room. Sasagot na sana si Melvin nang lumapit ng kapatid ni Marlon. Ikaw ba ang detective na pinagkakatiwala ng kapatid ko? Nangaarok ang tingin ni Dale sa lalaking bagong dating. Ako nga po, my name is Melvin. Nakipagkamay siya sa lalaki. Kung gano'n, naimbestigahan mo na rin ba ang nangyari aksidente sa kapatid ko? Yes sir, sa ngayon, nasa kulungan ang driver na siyang nagmamaneho ng truck na bumangga kay Sir Marlon. Ang driver naman ng motorcycle na sumalubong sa kotse nila, wala na bago pa makarating dito sa hospital. Marahas na napabuntong hininga si Dale, sabay iling. Tiyak na lasing ang driver ng motor na yun. Hindi na nagbigay komento pa si Melvin. Hindi na rin niya sinabi ang tungkol sa taong nakausap niyang nakakita sa naturang aksidente. Hindi siya naniniwalang aksidente ang lahat. Ayon sa lalaking nakausap, parang lasing nga ang driver ng motorcycle. Malayo pa lang, ibang linya ng tinatahak nito. Sumalubong sa kotseng paparating. At ang truck na kasunod nito, kumabig papunta sa ibang linya ng daan upang iwasan ang motorcycle umano na biglang natumba sa gitna ng kalsada. Ang kotse nila Marlon ay mabilis kumabig paikot upang umiwas ngunit sa mga ito naman dumiretso ang truck. Sa kasamaang palad, may isa pang sasakyang paparating din at natamaan ang driver ng naturang motor. Natigil sa pag-uusap ang dalawa nang dumating ang humahangos na ina ni Dale. Ano na kalagayan ng iyong kapatid? Naiiyak na tanong ni Rochelle kay Dale. Hindi pa rin po lumalabas ang doktor na siyang gumagamot sa kanya, Mami. Sabay na nagkatinginan sina Ben at Melvin nang biglang parang nanghina ang ginang at kumapit sa braso ni Dale. Hindi ko alam kung paano sabihin yun sa iyong lolo. Mukhang pasan ni Rochelle ang daigdig at iniaalala rin ang kalusugan ni Don Tasio. Maging sina Melvin nag-aalala rin sa kalagayan ng matanda. Mukhang malakas lang ito sa edad na 80 pero marami na itong iniindang sakit sa katawan. Marami ang dumating upang makabalita sa kalagayan ni Marlon. Makalipas ang halos 1 oras, lumabas na rin ang doktor mula sa operating room. Nasa mukha nito ang pagod at lungkot kaya kinabahan si Melvin. Alam ni Melvin na kilala ng manggagamot ang pasyente, kaya gano'n na lang ang reaksyong makikita sa mukha nito. Ano na nga kaya ang mangyayari kay Marlon? Mabubuhay kaya ito? Paano na ang magiging anak nila ni Ashley?